Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako po, Tito Soto nagalit. The same time nalungkot na binasura ng Korte Suprema ang impeachment ni VP Sara. Tingnan mo, grabe no? Senate President, ganito siya mag-react. So napaghalataan talaga na kontra niya si VP Sara, na ayaw niya kay VP Sara, gusto niya na matanggal si VP Sara sa posisyon. Bakit? Kung matanggal si VP Sara sa pagka-vice presidente, siya ang papalit. Naku, nawasak ang pangarap ni Tito Soto. Naku po, ang chika kabibig, pagkatapos daw ng termino na Tito Soto, hindi na daw siya tatakbo. Baka this term, kailangan talaga niyang ang yung pangarap niya ba na mataas na opisyal. Kaya sabi pa nga niya, kung may impeachment si VP Sara at si BBM, forthwith talaga, agad-agad. Pero ngayon, kabibig, grabe ang Korte Suprema na surprise ang lahat. Kasi binasura ang motion for reconsideration na isinampa ng mga kongresista. At si Tito Soto, grabe, hindi talagang pinakita na niya ang totoong kulay, mga kabibig. Ito yan. Tito Soto nalungkot sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment versus VP Sara. Impeachment is now an impossible dream. Ito parang kanta. Isang malungkot na araw ito para sa mga mag-aaral at profesor ng constitutional law. Grabe naman yung malungkot. So it means, anong akala nyo sa mga justices, mga bobo, hindi pinag-aralan ang impeachment case ni VP Sara kung bakit unconstitutional? Sad, malungkot na uy, grabe ka naman, Tito Soto. Parang niyurakan mo ang mga huwis ng ating ng Pilipinas. Parang sinasabi mong hindi sila nag-aaral, mga bobo sila, kung bakit binasura, finality talaga, para bang binago ang konstitusyon sa paraang labag mismo sa konstitusyon sa pamagitan ng overreach ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Tito Soto, para ka namang lawyer. Para kang lawyer, Tito Sen, na parang alam mo ang bawat batas sa Pilipinas na mali yung Korte Suprema, mali kayo ha. Dapat ako yung dapat nyo follow. Ang tanong ngayon, dapat ba talaga itong si Tito Soto maging Senate President kung ganitong klaseng komento ang kanyang ipalalabas? 'Di ba? Grabe ka, bibig. Nako, sino bang bumoto kay Tito Soto? Binoto nyo? Ako hindi ko talaga binoto to, kabibig. Di ba sabi niya lahat ng sahod niya for 6 years ibigay niya sa mga mahihirap? Yun po mga kabibig, bulaga ka ngayon, hindi lahat ng panahon ay inyo. Kami naman ngayon. As Senate President, he should show neutrality under any circumstances in spite of his color. Tama. Kasi makikita ng mga tao ba na, ito si Soto, lumabas ang tunay na kulay. Tapos gagamitin mo pa ang mag-aaral at professor sa constitutional law. And I think itong mag-aaral at mga professor sa constitutional law, alam din nila, binasa din nila ang rason kung bakit binasura ng Korte Suprema ang impeachment case ni VP Sara. Uy, nakakaya ka, Tito Soto, talaga, as in. Parang, hello, Senate President, tapos ganyan magsalita. Ano ba? Kumusta ang gobyerno ni BBM? Ang gulo-gulo. May mga feeling, may mga paepal, may nagmamarunong sa lahat ng bagay. Ano ba naman yan, kabibig? 'Di ba? Ito, kabibig, ito yung iba pang komento ni Tito Sen. Parang shocking ba? Senate President, ganun ka magsalita? Knowing na, i-accept mo na lang. Ito pa sabi niya, sabi niya dito, it's sad day for constitutional law students and professors. Grabe sad talaga, no? The Constitution just have been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirement to correct this misinterpretation. Na feeling magaling siya. Ano ba? Naging lawyer daw si Tito Sen? O ano ba, nakapasa? Number 1 sa board exam? When the law is clear, there's nothing to interpret, as any first-year law student knows. Wow, grabe. Uy, kung sino man ang abogado ng Tito Sen, i-advise nyo naman to.
The decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in a conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible thing. So meaning talaga, gusto niyang ma-impeach si BP Sara. Yun ka, Bibig. That's the real score. Gusto niyang ma-impeach si BP Sara para siya ang susunod na uupo. Kasi siya ang Senate President eh. Bakit siya nangangambisyon na Senate President? Kasi alam niya, baka posible si BP Sara ma-impeach siya ang susunod. Dreaming to be a VP, next in rank after impeachment, but naitbulaga o. To dream the impossible dream, iyak Soto. Bogo Joy. Akala niya nasa Itbulaga lang siya. One Boy University versus Supreme Court. Yan Big. Mas lalo ang mga tao nagalit sa kanya, talaga ba pang Itbulaga lang ang Tito Soto na to? Nakakadismaya. Sino ba ang bumoto? Kayo, baka minuto nyo. Excited na kasi siya sa mag-fourth win. Di ba nagka-issue si Tito Soto sa plagiarism? Siyempre, dapat may comment siya against the ruling dahil kung hindi, mawawalan ang alam nyo na yun. Komedyante ngangi, di talaga nanalo siguro sa election at baka magkaroon paid happen. So may utang na loob sila. Nyehit bulaga, aya akala niya bulaga ang segmento. Dawat-dawat na lang doon ta, Sen. May mas magaling pa sa Supreme Court. Magpatawa ka na lang. Anong senyo Gian Soto ang Vico Soto? Teleserye acting than being a diplomat and statesman. If Carlos P. Romulo scores a statement, a diplomat is perfect 10, I will score negative 1,000, the negative power of the universe of the teleserye drama. A non-lawyer clown senator educating established legal luminaries. Quite hilarious. At hindi kang bibig. Back to you si Tito Sen. Parang pinagtawanan siya ng maraming Pilipino na ano ba yan si Tito Soto? Bakit ganyan siya magsalita? Are you okay? Okay ka ba dyan? Diba? Parang, hello, nagsabi na ang Korte Suprema tapos kukwestiyonin mo pa. And it's a sad day. Malungkot na araw ito para sa mga estudyante at tawag dito, at mga luminaries. Ito, Tito Sen, tingnan mo, Tito Sen, sasampalin ka talaga ng Chief Justice dito, Tito Sen. Pasaya na, Tito Sen, ha? Para wake up call mo to. Sabi ng Chief Justice dito, Marvic Leonen, niya, impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy higher government positions into preventing them into doing what they were sworn to do. Diba? Pahiya si Tito Sen. Kasi palaging nasa isip niya na dapat ma-impeach si BP Sara. Wow, dapat siya nang uupo. Hay, nako Tito Sen. Anong tawag dyan? Matulog ka na lang. Eto, si Attorney Harry Roque, kabibig, pakinggan natin sa Attorney Harry Roque, para mas lalong mahimas-masan Tito Sen. Para sabihin niya ba, ay mali talaga ako, ay mali yung statement ko. Mali talaga. Kasi nakaka-insulto sa Korte Suprema, nakaka-insulto sa mga huwes. Sabihin mo, yung mga kabibig, wala nakaka-insulto talaga. Diba? Tapos malungkot na araw na ito. Dapat sana sinabi niya, salamat tayo, nagbigay na ng finality ang Korte Suprema, so maghintayin lang tayo, kung meron mga impeachment, so on and so forth, bibig ba? Ako, ito na. Dahil maluwag, bakit kaya? Ano kaya ang solusyon dito? Baka tayo magmukhang iwing-iwing-iwi, maya-maya lang, pagtuluyang bumaba ang ating camera. So ang gagawin na lang natin ay tataas natin ganyan para pag bumaba siya, maaano kayo, hindi kayo ayan, ganyan na lang tayo. Okay? Now, ano pong balita? Well, ang mabuting balita, dismiss forever na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At siyempre, yan ay dahil talaga namang sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwede na mas mahigit isang impeachment complaint ng ihahain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At talaga naman po na apat-apat yung sinampang impeachment complaint at parang yun nga po, no? Ano ba naman mahirap intindi dyan na once a year lang pero lima-lima ata apat-apat yung kanilang hinain, no? At iba pa yung naging basehan ng kanilang pagbutuhan para sa impeachment. So natutuwa naman po ako na hindi nanalo si Inday Sara dito. Ang nanalo po yung sambayan ng Pilipino dahil tinaguyod ng Supreme Court
yung pagiging pinakamataas na batas ng ating saligang batas. So naghain ng kaso si VP Sara, ang panalo taong bayan. Kasi kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon at tinataguyod ang ating kataas-taasang batas na tinatawag saligang batas, ang panalo ay taong bayan Pilipino. So incidental po na ang nanalo dyan at hindi na pwedeng ang ituloy yung impeachment complaint with finality ay si VP Sara. Pero tayo mga Pilipino po, tayo talaga ang tinaguyod ng Korte Suprema dahil itinaguyod ng Korte Suprema ang ating saligang batas. No? Now, sinabi ko na naman sa inyo dati na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen at ako ay nagkasama sa UP Faculty of Law. No? At matagal din siya naging dekano doon at matagal din ako nagturo doon. No? Kung ako 15 years nagturo sa UP Law, siya rin po, ganun katagal din nagturo sa UP Law, mas matagal pa nga yan kasi right from graduation siya nagturo na, pero parang nag-2 term siya as Dean sa College of Law. No? At nagagalak naman po ako na siya ang naging ponente nitong desisyon sa pagdi-dismiss ng impeachment kasi po dilawan talaga si Senior Associate Justice Leonen. No? Siya po ay tinalaga ni Noynoy Aquino bilang chief negotiator dati para sa BARM at kaya siya na-appoint sa Korte Suprema kasi nga nagkaroon ng kasunduan, no? Yung framework agreement na naging landmark agreement na ngayon ay pinatutupad. So sa totoo lang, dalawa lang po yung talagang dilawan dyan sa Korte Suprema, si Justice Leonen at saka si Justice Caguioa na kaklase ni Noynoy Aquino. Pero makikita nyo naman na si Justice Leonen, miski siya ay dilawan, tinaguyod niya yung Korte Suprema. Kinakailangan po natin pasalamatan si Justice Leonen dahil yung kanyang mga kakamping at saka mga dilawan, binibira siya. Nung lumabas na po yung desisyon niya, binibira siya dahil para bagang nagtataksil daw si Marvic Leonen at hindi sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga sinasabi ng mga dilawan, sinasabi ng mga taga-UP talaga ay mamamatay tao itong si Duterte at hindi dapat suportahan ng kahit sino. Pero alam naman ni Justice Leonen na ang trabaho niya bilang maestrado ng Korte Suprema ay itaguyod ang saligang batas at hindi itaguyod ang kanyang mga personal na paninindigan. So ako po, saludo ko kay Marvic Leonen. Sa totoo lang po, yung kami magkasama sa UP Faculty, dalawang faction po yan. Hindi po kami magka-faction. Ako po doon ako sa kabilang faction na nagsimula po kasi faction na yan dahil sa deanship. No? Ang kapaksyon talaga ni Justice Leonen ay itong si Popo Lutilla na ngayon ay naninilbihang bilang kalihim ni Marcos Jr. na dati-dati siya ay aktivista. No? Pero ngayon talaga nagpapasasa bilang Secretary ng Energy. Nandyan si Melo Sereno, nandyan yung Tony Lavinia, nandyan yung Teddy Te. Dito naman sa kabila, ang aming kumbaga kinilalang leader ay si Judge Raul Pangalangan ng ICC. Nandyan si yung misis niya, si Professor Pangalangan. Tapos nandyan din si Floren Hilbay, nandyan si Justice Hardelesa, nandyan si Bing Guanzon. Kakampi namin si Bing Guanzon noong UP Law Days. No? At alam nyo, talagang nagugulat ako na talagang naisang tabi ni Justice Leonen yung kanyang politikal na paninindigan na talagang true blue dilawan at talagang sinuportahan ang pag-dismiss ng impeachment complaint. Dahil alam naman natin na mga dilawan, nais talaga nila ma-impeach si Sara Duterte para mabawasan yung kanyang probability na mananalo sa 2028 kung magkaka-election nga. Pero ako po hindi ko po binabawi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko palagi, kapag hindi natin natanggal ang Marcos Jr. before 2028 at habang nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028, malabo po na panalunin ng mga Marcos si Inday Sara. Ulitin ko po yan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. before 2028, hawak niya ang makina, hawak niya ang COMELEC. Hindi nila pananaluhin si Inday Sara dahil ang plano nila Marcos forever. Yan po ay sinabi na sa akin ng isang aking trusted confidential informant na napakalapit sa mga Marcoses. Meron silang plano na Marcos 2, Marcos 2.0 at yan po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng charter change, no, natatanggalan nila ang term limits. At alam niyo ba na yung initiative para baguhin ang saligang batas, isasabay daw nila yan para daw mapanagot yung mga responsable sa mga flood scam at infrastructure scam, no? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan
ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin na kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte at hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na gurgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawiin siya ng buhay ng Panginoon na walang gumagalaw sa kanya, ang bilin ni Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli. So wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon Yun pala ang plano. ay sa eleksyon mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. True. Ang Agree. mananalo talaga dyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, maski siya bawiin ang buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin niyo ba pananalunin ng Marcos habang nandyan siya ang Inday Sara Duterte sa 2028? Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Sinasabi nila, bumibitaw na rin po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan. Alam niya na magkakapatid na Duterte na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, siyempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon at kung matuloy nga yung eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga nagsasabi, di gagawin natin yung nangyari kay Marcos Jr. na yan ang naging meet siya, kaya natanggal si Marcos Jr. Sa akin naman, bakit pa aantayin na magkaroon ng isang eleksyon na talagang Marcos hindi susundin Sr. ang mandato ng taong bayan? Ngayon naman, may pagkakataon na tayo dahil talaga namang ayon sa saligang batas, ang people power, ang pinagbabawal ay yung madugong pamamaraan para matanggal ang isang nakaupo sa pwesto. Pero ang mapayapang mga pamamaraan, yan po yung kinikilala ng ating saligang batas kasi kabahagi yan ng ating kasaysayan. At yan nga ang dahilan kung bakit meron tayong Freedom Constitution na 1987 Constitution na itinaguyod ngayon ng ating Korte Suprema. So, importante po yan. Kaya nga lang, bagamat lumabas na po yung desisyon na permanenteng dismiss na ang impeachment at dahil dito, malungkot si Tito Sen na hindi rin niya po pwedeng forthwith talakayin ng impeachment dahil ayan na ay desisyon. Naalala nyo, yung mga Tito Soto, mga Ping Lacson, sinasabi nila na tutol sila sa archiving ng impeachment ni Inday Sara kasi wala pang desisyon sa motion for reconsideration. Ayan, may desisyon na po. Siguro naman, wala na silang kaduda-duda na patay na impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Ang masamang balita, pagdating ng February 6, pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. At sa tingin ko po, walang kaduda-duda na sa Kamara de Representante, gagamitin na naman nila yung pera nating mga taong bayan para bilhin ang boto para ma-impeach na naman si Inday Sara Duterte. At alam naman natin na hindi naman kinakailangan ng absolute majority dyan. No? Kakaunti lang, pwede na talagang ma-impeach ang Inday Sara Duterte. Ang issue na lang dyan, talagang ang mga senador ba ay talagang maninindigan o sila ba ay magpapatakot? Kasi alam nyo, yung kaso na sinampan nila kay Revilla, yung kaso na isasampan nila kay Villanueva, kaso na isasampan nila kay Chis Escudero, yan sa tingin ko ay para takutin ng mga senador. Kapag hindi kayo sumuporta dito sa Malacanang, sa kagustuhan nilang mapatanggal sa pwesto si VP Sara, kayo'y tatanggalin din at ipakukulong. In other words, yung kaso kay Revilla, kaso sa mga ibang senador, yan ay talagang, kumbaga, blackmail ng Malacanang. Na pag hindi kayo sumuporta sa kagustuhan namin na mapatanggal si Inday Sara, kayong makakasuhan. At siyempre, importante sa kanila na mapatanggal si Inday Sara dahil ang pangako ka ni Ombudsman Remulla, pakukulong niya si Inday Sara Duterte. At sang-ayon sa ating saligang batas na walang kaduda-duda na itataguyod muli ng Korte Suprema, hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na may parusang pagtatanggal sa pwesto ang isang impeachable officer hanggang hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaya importante sa script ng mga Marcoses na matanggal si Inday Sara Duterte sa isang impeachment trial para sa ganon, siya ay mapakulong na, magkaroon ng disqualification from office at hindi makatakbo para
presidente. Kaya kinakailangan meron din tayong plan B. At ang plan B naman, kapag sila'y nagtagumpay, nandiyan naman yung either Baste or Pulong. No? Pero sa tingin ko, ang kabataan, masusuportahan si Baste kasi idol na kabataan si Baste. Agree. So yan lang akala nila. Pag akala nila, na-disqualify nila si Inday Sara, napakulong nila, akala nila tapos na ang Duterte, hindi. Nandyan pa ang Baste, nandyan pa ang Pulong, at kung sino man ang susuportahan ng mga Duterte. Sigurado po ako, kahit sino yan, kahit hindi kakilala ng taong bayan, kapag pinatanggal nila si Sara Duterte at pinakulong gaya ng pagkapakulong kay Tatay Digong, ay naku po, kahit sinong suportahan ng Duterte, yan ang mananalo sa eleksyon. Correct. Assuming talagang kikilalanin ng mga Marcoses ang resulta ng eleksyon. Pero yun nga po, dahil ang gusto nila ay Marcos forever, mukhang hindi nila kikilalanin kahit sinong manalo na hindi Marcos mismo or na-endurso ng mga Marcoses. Maiba naman. So there you go mga kabibig, ang explanation ni Atty. Harry Roque. Tama din naman ang kanyang mga sinasabi na sana maging maayos ang Pilipinas. Sana tanggapin ng Marcos family na wala na talaga. Ayaw na ng mga tao sa kanila, nag-negative ratings na nga eh. Parang wala nang tiwala ang mga tao sa kanila and tanging hinuhold nila yung power nila ngayon. And this power is not permanent. And we don't know. With divine intervention, mawawala yan sa kanilang kamay. Madali lang yan, kabibig. Madali lang yan. Kung ibibigay at ibibigay ng Panginoon through divine intervention. So yun lang, kabibig, ang ating latest libag-libag for today. Nalungkot si Soto, nagalit si Soto. It's a sad day for the students and the professors or teachers for constitutional laws. Buti pa si Soto, no? Ang galing mag-interpret. Parang tama yan, niyurakan niya ang desisyon ng Korte Suprema. Parang gusto ni Soto, siya na ang magdesisyon. Siya na ang magaling, siya na ang marunong magbasa ng batas. Lahat sa kanya na. Kaya nga, gusto maging Senate President eh. Kasi gusto niya na siya ang halili sa Vice Presidente pag na-impeach si BP Sara. After ni BP Sara ma-impeach, si BBM na naman ay isusunod. So yun lang, kabibig. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Tama ba ang sentimiento ni Atty. Harry Roque? Comment down below. At sino dito ang happy sa mga nangyari ngayon kay VP Sara? This is what we call a day of reckoning. Nagsisimula na. Sana yung kay Tatay Digong sa ICC maglabas na rin ng ng resulta or kung ano man ang ang desisyon ng Korte Suprema. Pati yung kay Bato, kay Pangulong Duterte, maglabas na kayo Korte Suprema para matapos na lahat. Pinakabibig. Bye everyone. See you next time.